po ay isang maiksi at simpleng sermon lang. So bago po ako gumawa ng sermon na to, napag-isip ako, kailan ba yung huli ng sermon ako? Nagsalita ako dito sa Divine. So tinignan ko yung previous ko PowerPoint. Nakita ko po, it was October 15, 2022. So tagal na po, it was 3 years ago, nung hindi ko ako nagsalita dito. So ang i-share ko po sa inyo sa umagang ito ay yung nakaka-relate ako. Di ba kung mas okay tayong gumawa ng sermon pag yung galing sa puso natin, yung nakaka-relate tayo. At sa tingin ko po, nakaka-relate din kayo. So ito po ay tungkol sa stop comparing yourself to others. Nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito na tutulungan ko ang sarili ko kung paano maiwasan na hindi kumpara, paano maiwasan yung pagkukumpara ng sarili natin sa ibang tao. Kasi sigurado po ako na bawat isa sa atin ay nararanasan ito. So, bakit yan? Ano po ba ang salitang pagkumpara? So, according po sa Google, ang pagkumpara ay isang emosyon ng pag-aambing ng sarili sa iba na maaaring magdulot ng inggit, selos at galit. So, dito po napakaklaro po yung definition ng Google na kung saan pag tayo ay nagkumpara ng sarili natin sa iba, isa itong emosyon na minsan dahil sa emosyon na yun, naglilid siya ng inggit, ng selos at ng galit. Na minsan, dahil sa inggit na yun, nakakagawa tayo ng masama. So may tanong po ako, have you ever compared yourself to others? Naranasan niyo po ba yun yung kinumpara niyo yung sarili niyo sa iba? Kasi sa tingin ko, bawat isa sa atin, meron talaga araw sa buhay natin na kinumpara natin yung buhay natin sa iba. Naniniwala ako even yung bata. Di ba yung bata? Kapag sa school, kapag sa magkapatid, sasabihin niya, oh, bakit si kuya? May bago siyang laban. Ako, wala. Bakit si ano? Maganda yung malang masarap yung bago niya. Sa school, kasi grade 1 yung tinuturuan ko, bakit ano teacher? Si ano pinapayagan lagi mag-juice? Ako sabi ni mama, once a week lang mag-juice. Di ba? Even in small things. Pinukumpara nila yung sarili nila or yung mga meron sila sa iba. Pagdating naman ng teens, sa mga kabataan, masyado na tayong maarte. Di ba? Conscious na tayo sa ating pananamit. Naiingit tayo. Minsan pinukumpara nila natin yung sarili natin. Bakit siya? Ang ganda niya. Bakit siya napakatalino naman niya sa school? Ganun din sa mga lalaki. Bakit siya parang astig na rin gano'n? Parang ako hindi. So, minsan, kahit po sa mag-asawa. Minsan, nakukumpara din yun ng mag-asawa. Uy, tignan mo yung asawa ni ano, may bago ng kotse. Tayo, tricycle pa din talaga ang ating. Di ba, pinukumpara natin yung sarili natin sa kung ano meron tayo at kung ano yung meron na yung iba. Kahit po senior citizen, di ba, yung mga matatanda, pinukumpara nila ang kanilang kalakasan ng katawan. Tignan mo yung si Sister 65 years old ngayon siya, 75. Ang lakas pa niya. Bakit ako, 60 pa lang, parang ang hina na ng katawan ko? So, ilan lamang yan sa mga instances o scenarios na pinukumpara natin ang sarili natin. Ito yung po ang larawan nila o sa mga dalaga dyan, sa mga binata. Di ba, minsan din natin maiwasan na tinitignan natin yung sarili natin at sarili yung kasama natin, yung katabi natin. Tignan mo si ano, ang ganda naman yun, no? Ang puti-puti niya, no? Ang kinis niya. Bakit ako ganito? Bakit ang dami kong imperfections? Bakit meron akong mga ganito sa mukha? Di ba, mga dalaga, mga binata? Pinukumpara natin yung sarili natin sa physical na kaano-ano meron tayo at yung ibang tao. At minsan hindi maiwasan yung ating katawan. Minsan sabi natin, tignan mo yung kapatid natin na si ano, ganda ng katawan mo. Pero alam ko, kain lang yun ang kain, pero hindi yan tumataba. Samantalang ako, konting kain ko lang, yung taba ko na kaagad. Yung iba naman, yung masyadong payat, nangingit sila sa mga taong nalulusog kasi bakit ako gusto lang kumain, hindi naman ako tumataba. So yan naman yan sa physical na ano, dapat kukumpara natin. Next naman, ayan, in terms of talent. Di ba minsan, nakukumpara natin yung sarili natin sa talento na meron tayo at sa talento na meron yung iba. Na minsan naiingit tayo, tignan mo yung si ano, ang galing niya mag-gitara. Ang galing niya sa instruments, samantalang ako, eto, laging nakaupo, nakikinig lang ako kapag may nagtutugtog. At ito, madaming nakaka-relate dito. Yung minsan pinukumpara natin ang buhay natin sa estado ng buhay ng ibang tao. Tignan mo yung kapatiran natin, parang ang yaman-yaman na buhay lang siya para gastusin yung pera niya. Samantalang ako, ito, pagod ako sa trabaho para lang makakain kami ng pamilya ko 3 beses sa isang araw. So, yan mga yan ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Pero huwag po tayong
Sabi ko kanina sa key text ng 2 Corinthians 10:12. For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves, but they, measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise. So, ang verse na ito po ay isang paalala sa atin na dapat ang ating focus, ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa relasyon natin sa Diyos. Hindi mo natin unahin yung pagkukumpara ng sarili natin. Unahin po natin ang kababaang loob at iwasan natin ang pagkukumpara. So, ang verse na to ay isa din paalala sa atin ni Pablo na dapat huwag natin ihambing ang sarili natin sa ibang tao. Huwag natin pairalin ang pagkamasyadong pagkumpara sa sarili kasi ang ganitong kaugalian ay hindi makatarungan. So, nais ko pong simulan sa isang kwento ng uwak, or story of the crow. Bago yan tayo po ay manalangin. Ang maraming banal, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay muling magpupuri sa inyong pangalan. Sa mga oras na ito ay hindi ko po ang inyong presensya, ang inyong tulong, na lahat po na magagaling sa aking bibig ay hindi po sa sarili kong kakayahan, bagkus sa inyong katalinuhan, sa inyong karunungan at sa inyong Espiritu Santo. Ito pong samot-hilat na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. So, story of the crow. So once upon a time, a crow was very unhappy with his life. One day, he started crying while he was sitting on a branch of a tree. Meron pong isang uwak, hindi na siya masaya sa pagiging uwak, hindi na siya masaya sa buhay niya. Kaya, isang araw, siya po ay dumako sa sanga at umiyak po siya. Umiyak po yung uwak. Doon po sa puno, kung saan siya ay umiiyak, ay may isang lalaking nakaupo. So yung lalaking nakaupo, biglang nagampian ng luha yung pisngi niya. Kaya yung lalaki, he saw the crows crying and asked, "Why are you crying?" Sabi niya, "Ay, bakit yung uwak umiiyak? Bakit ka ba umiiyak?" Sabi ng lalaki. Sabi ng uwak, "I'm very upset with my life. No one loves me. People shoo me away and don't give me anything to eat. Everyone hates me. Death is better than such a life." Sabi niya, ayoko na sa buhay ko, ayoko na sa pagiging uwak. Walang nagmamahal sa akin. Pag nakita nila ako, tinatabi nila ako, gumagano sila kasi ayaw nila sa akin. Mas mainam ang mamatay kaysa mamuhay sa ganitong klaseng buhay. Sabi ng uwak. Kaya yung lalaki, habang nakikinig siya, nalungkot din siya na, ganun pala ang pakiramdam ng uwak na ito, kaya siya malungkot. Sabi po niya, we should learn to be happy in whatever condition we are in. Sabi niya, dapat maging masaya ka sa buhay na meron ka ngayon. Maging masaya ka sa pagiging uwak. But the crow didn't understand and kept crying. Umiyak lang po yung crow, hindi niya maunawaan yung sinasabi ng lalaki. Ang sabi ng lalaki, "Tell me what you want to be. I can make you whatever you want to be." Sabi niya, "Ano ang gusto mo? Gusto mo bang palitan ko ang anyo mo? At gagawin ko to." Sabi niya, alam niyo po ang sagot ng uwak? "I want to be a swan." Gusto niya naging swan, mga kapatid. Pero sabi ng lalaki, "Okay, I will make you a swan. But first, go to a swan and ask whether he is happy with his life or not." Sige, papayagan kitang maging swan, pero bago yan, maghanap ka ng swan at tanungin mo siya kung masaya ba siya sa buhay niya. So lumipad po ang uwak at nakakita siya ng swan. Pagkakita niya sa swan, namangha siya, sabi niya, "How beautiful you are! You are as white as milk." Sabi niya, "Mahal na mahal ka ng iba kasi ang puti ng kulay mo. You must be the happiest bird in the world." Sabi niya, ano sagot ng swan? Sabi niya, "No, who said that I am happy?" Sino nagsabi na masaya ako sa pagiging swan? Sabi niya, "Napakadaming kulay sa mundo. Pero ako, eto lang, puti lang talaga ang kulay ko." Sabi niya, "I think yung parrot. Parang yung parrot ang pinakamasayang ibon sa mundo." Kaya, nagkakaganda naman yung uwak ng parrot. Nakakita siya, sabi niya, "Oh, parrot! You are so colorful and beautiful." Sabi niya, "Ikaw siguro ang pinakamasayang ibon sa mundo." Ano sagot ng parrot? Sabi niya, "No, my friend. I'm not happy. Hindi ako masaya. Pag nakita ko ng tao, interesado sila sa akin. Pinuhuli ako at pinukulong nila kagad." Sabi ng parrot, "I think the peacock. Parang yung pabo. Yung pabo ang pinakamasaya kasi mas makulay siya sa akin." Sabi niya. At nahirapan siya hanapin yung peacock, mga kapatid, yung pabo, hanggang sa nakapunta siya sa zoo. Nakita niya, wow, hundreds of people gathered to see the peacock. Sabi niya, pagdating niya sa pabo, sabi niya, grabe, ang daming tao, pinupuntahan ka nila, makita ka lang. Nakita niya yung pabo, nasa isang malaking kulungan.
Sabi niya, ay, ikaw yung pinakamasayang ibon. Kasi ang daming tao, dinadagsa ka, makita ka lang nila. Pero ano sagot ng tita? Sabi niya, I always thought that I was the beautiful bird in the world. But because of my beauty, I am entrapped in this zoo. Sabi niya, akala ko ako yung pinakamasaya kasi napakaganda ko eh. Ang daming tao kung pumupunta, masilayan lang yung kagandahan na meron ako. Pero hindi. Dahil sa ganda na meron ako, dito ako sa zoo, nakakulong. Kaya yung uwak, sabi niya, ha? Galing na ako sa swan, galing ako sa parrot, galing ako sa pabo. Then who is the happiest bird in the world? Sabi, sino pala? Alam niyo ba ang sagot ng peacock? Sabi niya, I realize na ikaw yun. Ikaw na uwak ang pinakamasayang ibon sa mundo. Kasi, kung nakita ka nila, hindi sila interesado sa'yo. Yung iba takot sa'yo. Kaya, hindi ka nila kinukulong, hindi ka nila hinuhuli. Malaya kang lumipad. Kaya, sabi yung pabo, kung siguro ako ay isang uwak, siguro lumilipad ako kahit saan ko gustong pumunta. Sabi yung pabo. Kaya, bumalik yung uwak doon sa lalaki. Sabi niya, I don't want to be anything else. I'm fine as I am. Ayoko na pala magpalitan nyo. Okay na pala ako sa pagiging uwak. So mga kapatid, ang kwentong to, minsan sa ating buhay, we make unnecessary comparisons with others. Di ba hindi natin maiwasan? Gusto ko maging kagaya ni gusto ko maging parrot, maging peacock. Ang saya-saya ang gaganda nila without knowing kung sila ba ay masaya sa buhay na meron sila. Kaya, a person who is satisfied with what they have is the happiest person in the world. Ang taong marunong makontento, ang taong pinakamasaya sa mundo. Balikan natin yung kwento. Di ba yung uwak, mga kapatid, nagre-represent siyang tayo. Tayong mga tao na makasalanan. Tayong tao na pilit natin kinukumpara yung sarili natin sa iba. Bakit si ganito na siya? Bakit siya successful? Bakit siya ganito na yung narating niya sa buhay? Di ba hindi natin alam masaya ba yung tao yun sa buhay na meron siya? Ang hilig natin, ikumpara yung estado ng buhay natin, yung sarili natin sa iba. At yung lalaki, para siyang Panginoon natin. Na kapag malungkot tayo, andyan siya, nakikinig siya. Pag umiyak tayo, nakikinig siya. Nalulungkot din ang Panginoon pag malungkot tayo, mga kapatid. Pero, nais niya tayong tanongin, ano bang gusto mo? Diba? Tinatanong ka daya kanina, tinanong niya, ano bang gusto mong maging? Pero yung Panginoon, bago niya sagutin ang panalangin natin, nais yung ma-realize muna natin na tayong mga tao ay kakaiba. Bawat isa sa atin ay may sariling katangian. Kaya, nais kong i-share sa inyo ang 4 reasons why we should not compare ourselves with others. Binigyan ko lang po kayo ng 4 na rason at dahilan kung bakit hindi natin ihambing ang sarili natin sa iba. Number 1, huwag po natin i-compare yung sarili natin sa iba dahil tayo po ay unique. Tayo po ay natatangi. Huwag po natin i-compare yung sarili natin kasi natatangi tayo. Tayo ay nilikha ng Panginoon na hindi karaniwan at may sariling kakayahan. Kagaya po ng sinabi sa Psalms 139:14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and I know this very well. So ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin na dapat tayo ay maging grateful. Magpasalamat tayo kasi kahanga-hanga. Napaka-marvelous, napaka-wonderful ng pagdalikha ng sarili natin. Nilikha tayo ng Panginoon ng kahanga-hanga. Kaya wag po natin ikumpara ang sarili natin. Ang verse na ito ay nagpapaunawa sa atin na kailangan natin makita yung worth natin, yung halaga ng sarili natin. So, una po ay unique. Number 2, huwag po natin ikumpara ang sarili natin sa iba kasi we have different gifts and talents. Bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng Panginoon ng talento. Bawat isa sa atin ay may talento, mga kapatid. Di ba, binigayaan tayo. Minsan yung ibang kapatiran natin, napakadali nilang kumanta, napakadali nilang magsalita, napaka-approachable nila. Yung pagpasok pa lang sa pinto, andyan na siya, nakangiti. Magbe-welcome na say, Happy Sabbath, sister. In every small things po, dapat na-appreciate natin na meron akong talento na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya huwag hindi kumpara yung sarili mo na ako, ito lang, nakaupo lang ako lagi sa church, wala naman akong naitutulong. Hindi po dapat ganun. Bakit? Dahil ang sabi sa 1 Corinthians 12, there are different gifts, but the same
spirit. Sabi po dyan na kahit tayo ay may iba't ibang talento. Pero ang pinagmulan ng lahat ng talento na meron tayo ay iisa lang po. Yun po ang Espiritu Santo. So madami pong Bible characters na may iba't ibang talent. Nais ko lang i-share si David, di ba? Siya ay meron gift of music, yung songs. And then sa Peter, si Peter po. Si Peter ay may gift of leadership. So number 2, huwag natin kumpara ang sarili natin because we have different talents and gifts. Yan, number 3. Dito po sa number 3, huwag po natin ikumpara ang sarili natin in order for us to avoid envy and jealousy. Kagaya po na sinabi ko kanina, na huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba kasi nahumahan tungkol sa emosyon na inggit. Naiinggit ako, nagagalit ako sa kanya, nagsiselos ako. Bakit siya ganon? Ako ganito pala. Kasi minsan yung inggit na yun ang mag-lead sa atin sa kasamaan. Kagaya po ng sinabi sa James 3:14. But if you harbor bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast in it or deny the truth. So sabi ko dito, kung bawat isa sa atin ay mayroong mapait na inggit sa ating puso, may sarili tayong hangarin, wag na wag po natin itong ipagmalaki. Tinuturuan tayo ng verse na ito, huwag natin pairalin yung pagkamainggitin, huwag natin pairalin ang makasariling hangarin na meron tayo kasi magtutulo to ng kasamaan. So naalala ko lang po si Joseph. Di ba si Joseph, isang parang, for me, isang halimbawa siya ng Bible character, hindi niya pinairan yung inggit. Kasi si Joseph, kilala natin siya, di ba na, siya ang paboritong anak ni Jacob. Kilala natin siya bilang matalino, matapat. Na kung saan, dahil sa katangian na meron si Joseph, anong nangyari sa mga kapatid niya? Nainggit. Pinairan ng kapatid ni Joseph ang inggit at ang galit. Anong nangyari? Na nagdulot na gumawa sila ng masama sa kanilang kapwa-kapatid. Pero mga kapatid, ano ginawa ni Joseph? Nagalit ba siya? Sinumpatan niya ba? Nainggit ba siya? Nakunti pa yung mga magkakapatid ko. Sila lang ang nagkakaunawaan. Hindi ako kasama. Hindi ako belong sa family. Hindi mga kapatid. Anong pinairan ni Joseph? Pinairan niya ang pagmamahal at pagpapatawad. At number 4. Okay, number 4, huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba. But instead, we have to wait for God's approval, not human comparison. Na mga kapatid, nabuhay tayo sa mundong to, hindi para makialam o mag-observe sa mga katangian na meron yung ibang tao. Hindi po, nandito tayo para ituon ang ating pansin sa pagtanggap ng Diyos. Nandito tayo para matanggap na tayo ng natatangi na tayo ay biniyayaan at mahal tayo ng Panginoon. Kagaya po sa Galatians 1:10. Am I now seeking the approval of men or of God? Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. So malinaw po na sinabi sa verse na to, na ang layunin natin ay maglingkod sa Diyos. Hindi po natin layunin na makialam, hindi natin layunin na tignan yung kapwa natin kung ano na bang estado ng buhay nila. Hindi natin kailangan tignan kung siya ba ay successful na, siya ba ay mahusay ba, siya ba sa church ay active, siya ba sa church ay nakikinig lang, nakaupo lang. Hindi po. Kaya, ang naalala ko po ay si Jesus, si Jesus, ang pinaka-perfect example nito. Kagaya sa John 5:30. I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just. Because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. So si Jesus po mga kapatid, hindi po siya kumikilos sa kanyang sariling kalooban lang, kundi ayon sa kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Di ba nung time na sa temple, siya po ay nag-preach, ang dami nang naririnig. Ang dami ng mga pinagsasabi sa kanya, ang dami ng galit. Pinahiran po ba niya ang kasamaan? Hindi po. Nag-aantay siya lagi sa kalooban ng Ama. Kasi yun ang nagsugo sa kanya. So, nais ko po tapusin. Siguro masyadong mabilis, no? Ganito talaga pag minsan ang mag-speak, parang ilang minutes na. Nag-practice po ako sa bahay, parang
parang 25 to 30 minutes, pero ngayon hindi ko 20 minutes ko lang natapos. So, sa Matthew 21 to 6, ito po ay the parable of the vineyard. So, meron pong isang landowner, meron pong isang may-ari, meron pong pinuno ng sambahayan. Maaga pong lumabas yung landowner early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius per day and send them into his vineyard. So yung denarius po, yun po yung pera, yung sa panahon na yun. Kumbaga sahod nila. So sa maagang oras po, lumabas na siya kaagad para maghanap ng manggagawa sa kanyang ubasan. So may nakita na siya mga manggagawa, umaga-umaga, sabi niya, o sige, magtrabaho kayo sa ubasan ko at babayaran ko kayo ng isang denaryo. Pagdating po ng 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. Pagdating niya sa market, bakit yung ibang tao walang ginagawa? Sabi niya, you also go and work in my vineyard and I will pay you whatever is right. Pumunta kayo sa ubasan ko, magtrabaho kayo doon at babayaran ko kayo ng tama. Pagdating po ng tanghali, hanggang sa 3 in the afternoon, naglakad na naman yung landowner. May nakita na naman siyang mga tao walang ginagawa, kaya pinatrabaho niyang uli doon sa kanyang ubasan. Pagdating ng 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. Sabi niya, why have you been standing here all day long and doing nothing? Dapat nandito kayo, bakit wala kayong ginagawa? Sabi niya. Sabi ng mga tao, because no one has hired us. Sabi na wala namang tumatawag sa amin para magtrabaho. At kaya sabi nung may-ari ng ubasan, also go work in my vineyard. Sige, pumunta kayo dun sa ubasan mo, magtrabaho kayo kahit alas 5 na yun ng hapon. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers and pay them their wages, beginning with the last one's hired and going on to the first. Pagdating ng gabi mga kapatid, tinawag nung landowner yung kanyang katiwala. Sabi niya, tawagin lahat ng manggagawa kasi ibibigay ko na ang isang denaryo. Sasahudan ko na sila. Pero sa pila, gusto ko mauna sa pila yung 5 in the afternoon lang nagtrabaho. At sa dulo, kung sino yung early in the morning ay nagtrabaho na. So pumila na po sila. So yung nagtrabaho na hanggang 5 in the afternoon, nakatanggap siya ng isang denaryo. Hanggang sa dumating po yung pinaka-dulo. Ibig sabihin yung pinaka-dulo siya, yung pinaka-unang nagtrabaho. So, syempre, they expected to receive more. Pero nagulat siya, binigay sa kanya isang denaryo din. Nagtaka siya, sabi naman, nagtrabaho ako sa loob ng isang buong araw, sa kainitan, isang denaryo lang ibibigay mo sa akin, sabi ng manggagawa. Anong sagot ng landowner? I am not being unfair to you, my friend. Hindi ako nagdadaya sa iyong kaibigan. Hindi kita dinadaya. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. Sabi niya, di ba na umaga, nagkasundo tayo. Nababayaran kita ng isang denaryo sa araw na magtatrabaho ka sa akin. Sabi niya, I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? Sabi ng landowner, hindi ba ako binibigyan ng karapatan na mag-desisyon sa ari-arian ko o sa pera na meron ako? O naiingit ka kasi mabuti ako o mapagbigay ako? So mga kapatid, ang parable of the vineyard ay nagpapaalala sa atin bilang Kristiyano na minsan tinitignan natin kung gaano madaming biyaya ang nare-receive natin kaysa sa ating mga kapatiran. Minsan sinasabi natin, ay ako sa Sabado, lagi ako nagsisimba. Midweek, Vesper, nagsisimba ako. Tapos pagdating ng iwan, nagsisimba din ako. Pero bakit ganito lang ang biyaya na natatanggap ko? Samantalang si sister, half day nga lang niya ng Sabado eh. Bakit yung biyaya niya kagwaya na itong sa akin? Di ba minsan kinukumpara natin yung biyaya ng Diyos na binibigay sa atin? Di ba ito po yung realidad na active ko sa church, ako yung nagpapaawi, ako yung nadadala ng lesson. Yung kapakiran mo, lagi lang naman yung nakikinig. Pero grabe, abundant blessings, grabe biyaya, yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Pantay lang kami ng biyayang natatanggap. Di ba minsan naiisip po natin yun? Kinukumpara natin yung biyaya, yung pagmamahal ng Panginoon na binigay niya
sa atin at nang binigay niya sa iba nating kapatiran. But instead, ang parable na ito ay nagpo-focus sa kahalagahan ng pagtanggap ng biyaya ng Diyos na may pasasalamat, na hindi po nagre-reklamo. Kailangan magpasalamat. We have to be grateful na tayo ay may biyaya, binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. At huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba. So nawa po mga kapatid, ang Matthew 21:6, so ang parable na ito ay isang wake-up call or reminder din sa atin na huwag natin ito yung pansin sa buhay ng ibang tao. Mag-focus tayo sa paglilingkod sa Panginoon. May biyaya man tayo natatanggap, mas malaki man, mas maliit man. Andito tayo sa mundo to para hindi tignan ang mga kapatiran. Kundi mag-focus tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. So nawa po, sa umagang ito, ay naiintindihan niyo po ang apat na rason na ito pong aking in general, ang aking topic, the 4 reasons why we should not compare ourselves with others. Una, dahil tayo po ay unique. Pangalawa, we have different gifts and talents. Pangatlo, in order for us to avoid envy and jealousy. At pang-apat, we need to focus on God's approval, not human comparison. So sa umagang ito, I want to remind all of you that God loves us all. And all of us are equal in God's sight. Mahal po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Marami mang biyaya o hindi pantay-pantay ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ito po ang aking dalangin.